Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Nagahari na ang mga political dynasty sa ating lipunan at patuloy silang gumagamit ng salapi, pananakot at karahasan. Ang tunay na masakit na katotohanan ay pinapayagan natin ang mga ito. Halimbawa, namamayagpag ang isang prominenteng political family sa lalawigan ng Rizal at halos walang magawa ang taong bayan sa mga nagaganap na pandaraya sa bawat eleksyon, panunuhol sa mga opisyal ng COMELEC at ang pagpatay sa mga kalaban sa politika. Sa kabila ng hatol ng kamatayan, pagkakakulong pala, maraming kasapakat na oligarchs ay nakabalik na sa mga makapangyarihang pwesto nila sa lipunan. At dahil din ito sa matinding korupsyon ng criminal justice system, nakalimutan na ng karamihan ng mga political dynasties ang tunay na Diyos. At ang ipinilit nilang Diyos ay kapangyarihan, kayamanan at karangyaan. Wala nang lugar sa kanilang mga puso ang tunay na pag-ibig sa kapwang Pilipino na utos mismo ng Diyos. Ito ay mahalin sila katulad ng pagmamahal sa ating sarili. Sa halip ay patuloy nilang ginagamit ang kanilang mga kapwa upang isulong ang kanilang mga sariling political at vested interest. At sa pamamagitan ng pork barrel na lalong lumobo, humantong na sa pagnanakaw ang karapat-dapat ng mga pangangailangan sa buhay ng ating mamamayan. Nawala na ang dati hindi mapantayang tapang ng ating lahi na dinilig ng dugo ng ating mga bayani. Nagibabaw ngayon ang kakaibang kultura na nagdulot ng patuloy na kahirapan na pangsariling buhay, takot at kahinaan ng loob at isip. Para po sa agenda, ito ay si Dodi Lacuna. Thank you very much, Dodi, for that wonderful, inspiring, and enlightening audio message. We should be doing that every time. Welcome to The Agenda. Once again, I'm your host, Fred Bison, and with me, Pas G. And first time, we were going to have this kind of a format to make it more interactive dahil maganda raw yung programa pag may kasamang pastor. No, but today's program is brought to you by EFG Consulting in cooperation with Impact Publishing. And today we have a very important topic, Pas G. Yes. It's all about political dynasty. Ako, taga Makati ako, marami nagtatanong, anong nangyari dati? At bakit ngayon? Natigil yung dati at meron pa rin ngayon. So pag-uusapan po natin, ano nga ba ang epekto ng political dynasty sa panahon natin ngayon? And at the same time, what's alarming, based on a Ateneo research, alam ni Father Robert ito, 82% of our local government units are controlled by certain political families. Ang laki nun, Pas G. And this episode is dedicated to the 40% of the voting population, which is represented today by the generations of today. Hindi na po luma ang henerasyon. Baka bago na ngayon. So, makinig po tayo para ma-educate tayo sa mga darating na hakbang sa ating halalan. And we have our resource speakers for today. Pas G, please. Yes. Isa siyang magiting na tumatakbo. Ang tawag sa kanya is the running priest. Ayan, hindi dahil marathon runner siya, but a convener of the Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan, director ng Ministry of the Urban Poor, and the convener for Run for Life, Drop the Dead campaign. Kasama po natin si Father Robert Reyes. Magandang umaga po, Father. Salamat sa pag-anyaya. Salamat po, magandang umaga. And also with us, meron po tayong
isang activist, no, child rights activist from Gabriel Party List Representative, House of Representatives, Senatorial Candidate Malabayan Block, si Congressman Makabayan Block, my fault, Congressman Arlene Rosas. Ma'am, magandang umaga po. Hi, magandang umaga po. Good morning sa inyong lahat. It's good to be here. Ay, thank you ma'am for gracing our episode for today. Si Father Reyes, pangalawa na, magiging pangatlo, pang-apat pa. Kasi, Pastor, hindi siya napapagod eh. Kaya nga running. Oo. But, but going straight to the point, I'll ask the first question to Kong Arlino. Kasi, ma'am, you've been in Congress for quite some time. And you've seen a lot of political families just running perpetually. Either kapatid, asawa, anak. Is there any way that perhaps you or the other, let's say, well-meaning legislators can do something about this? Yes, so medyo challenging talaga yung tanong na yan every time dahil ang mga kasama ko sa Kongreso ay kung hindi asawa, kapatid, anak. And that's the reality na meron tayo. Tapos actually, tiningnan ko nga yun sa PCIJ report for 2024, 2025 actually na itsura natin. 18 every 10 district reps belong to dynasties. More than half are re-electionists in 2025. 71 of 82 Philippine governors belong to political families. 113 out of 149 Philippine cities also ruled by political dynasties. Yan po yung reality na meron tayo, hindi lang sa Kongreso. So ibig sabihin, wow, 'di ba? Yun talaga yung itsura. Ngayon, what happened is walang gustong magkaroon ng legislation na aatake sa kanila. You can just imagine kung ano ang hinaharap ng makabayan. Kasi po, meron kaming bill. Ang bill namin ay anti-political dynasty. It was filed, House Bill number 1157. It is to prohibit the establishment of political dynasties. So kami po, kahit ganun ang tide, lalabanan namin yon. Tanong lang ma'am, pang ilang beses nyo na nagpasa or nag-try mag-file ng bill? How many times in your legislative career? 2019 po, nagpa-file tayo ng bill. So every time, ibig sabihin, 17th, 18th, 19th Congress, we are filing every time. No? Umaabot naman ma'am sa committee or umaabot sa plenary? Wala talaga namamatay. Kasi, di ba, parang ganun yung if we do not change it, the people will not do something about it. Yung iboto nila ay hindi from political dynasty, ang hirap kasi lahat sila doon. Kung magkakamag-anak, sasabihin lang nila sa'yo, ay hindi natin to, or the chairperson of the committee will be kasama sa political dynasty. Hindi siya papayag, di ba, na i-agenda yon. Ako kung may maganda akong challenging question, kung okay lang. Kasi political dynasties are existing ever since. Pinanganak ako, may ganyan na eh. Di ba? Ngayon, is it the political dynasty who has the power over the place, or is it the people in the place that appoints them that needs to be addressed? Well, basically, buo siya di ba? Siyempre, dapat meron ding delikadesa. Sorry. Ganun yan eh. Ethical standards ang mga tao kaugnay sa governance. And sa atin, yung political governance, dapat ganun, di ba? So, sino-sino lang ba yung pwedeng magsalita ng ganun? Sa loob ng Kongreso, 'di ba? It is hindi priority na i-address ang labas, pero dapat may ethical standards din yung mga tao sa loob. Bakit? Kasi they hold the political power, they hold the economic power, they hold mga ganon, So kung tatakbo po yung anak ninyo o pinsan ninyo ng pangalan Rosas, papayagan niyo po ba? Hindi. Kasi po meron po akong nag-covenant po kami last time for 2025 elections. If you remember, the Makabayan Block actually signed a covenant na hindi po kami papayag sa political dynasty at yung mga pamilya namin. Tanong ko lang si Father Robert, no? Kasi Father,
you've been around for quite some time. And I think you have encountered that era where the political dynasties were not as strong as now. Anyari, Father? May kasalanan ng simbahan eh. Malaki kasalanan namin. Kasi nga po, ang political dynasty, makikipaglaro yan sa mga institusyon na kailangan nila para sila may sinasandalan. Isa dan simbahan. Kaya lahat ng mayor, halos lahat, nagdo-donate yan sa bishop, sa parish priest. Aray ko po. May mga mayor na may barkada mga pare. Ngayon, hindi ko sasabihin ko saan, dinadala sa Hong Kong, Singapore, mga pare. At yung obispo, mas maganda pa kaysa sa Hong Kong, Singapore, baka Europe. Bibigyan ng pocket money. Alam niyo yung Pajero Bishop sa panahon ni Gloria? Yes. Totoo yun. Wow. At hanggang ngayon, it's going on. Kaya, you corrupt the church and you silence the church. So, church, isa yan. Media. Bago sa media, Father, yung church yung church. Sa media. Y- Mamahal namin kayo. Kaya nga, yan sinasabi ko, okay. ang political dynasty kailangan Ay, tanggap. may matibay na sandalan. Yes. Kaya guilty tayo lahat eh. Lahat na pwedeng sandalan, sasandalan yan. So, hindi kayo kasama sa golfing priests? Ay, hindi po. Maraming nag-aalok sa akin na mag-aral ng golf, sumama sa kanila mag-golf. Sabi ko, number 1, wala akong ganyang oras. Pag nag-golf ka, buong araw na halos yan eh. Nagdadasal daw sila sa fairway. Naku, huwag niya akong bulahin. Number 2, wala akong pera na ganyan. Ang napakamahal na sport yan. Di ba? So yan ang takot ko. Dumadami political dynasties kasi sinusuportahan sila ng mga malalaking institusyon. Unahin muna natin yung church, Father, kaysa yung before the media. Pero pag-uusapan namin kayo, yung sa church, Father, given that you're part of the institution, is there any way where you can reverse yung ganyang trend that the priests are being... Or may magagawa ba kayo, building on what my partner said, may magagawa ba kayo to change the direction of the political dynasty? We began November 29. Some of the media were there when we founded the Clergy for Good Governance. We began very recently. Pero ngayon ang hirap-hirap kasi dahil sa problema natin, hindi pwedeng kumilos na nag-iisa yung clergy. So, nabuo yung Clergy and Citizens for Good Governance. Kaya maraming pangangailangan citizens nakikinig kami. Pero sabi ko, teka muna, bago tuluyan ng lamunin ng citizens, yung clergy, dapat tingnan muna natin yung problema ng clergy. Kaya sabi ko, nag-meeting nga kami kahapon lang eh. Kailangan tingnan natin kung paano maabot lahat ng obispo, lahat ng pare, and we have started Kabong Pilipinas. Kasi nga yan ang problema. Maraming hindi nagsasalita ng obispo. Bakit? Kaibigan ni gobernador eh. Ay yung pinakakurap doon sa lalawigan, si gobernador. At yung mga mayor doon, kaibigan lahat si bishop. Kaya yung pari na ito, inaaway si gobernador at yung mayor, papagalitan ni bishop. Pag di ka tumahimik, tatanggalin kita doon, lalagay kita sa isla. So are you receiving the support that you need from the higher institution ng authority? I paid the price. 11 years, I left my own diocese from 2006 to 2017. I left for 11 years because I had a hard time with my bishop, other bishops who were telling me, keep quiet. Pero kaya kong sabihin, I will not keep quiet. So, pero tiniis ko muna hanggang sa, sabi ko, sige nga, magbakasyon muna ako. Nagbakasyon ako sa China, sa Hong Kong, sa Palawan. Pero hindi sponsored ni Gob yun. Hindi. Wala nga ako. Pero, Father Robert, you said na yung mga keep quiet na pare, medyo may karamihan na. Hindi may karamihan. Karamihan. So ang question ko ngayon, Father, what would it take for the konting pare like yourself to be more in your organization? We have to work. We have started talking to priests across the nation and many are excited. Why?
Because marami namang gustong magsalita at kumilos. Takot sa bishop. If I may, no, address to Kong din naman and also kay Father. Nararamdaman ko kasi yung intensity ng sagot ninyo. Is it because you've experienced in the past any form of experience from these political dynasties that drove you to be in opposition of them? Kasi katulad kami, nananahimik lang kami dahil di naman kami apektado. Diba? Wala kaming masyadong impact sa amin. Ako, masaya ako na may libreng gamot. Yung mga anak ko may libreng uniforme. Parang, there are political dynasties that bring good to the people. Pero naman political dynasties that bring violence, corruption, and all these things. Ano po bang mga experiences ninyo kung bakit pag nagsalita kayo ay napakalutong, Father? Kong? Yes, I think it is the system talaga eh. Systemic kasing problema. Hindi siya talaga parang i-associate mo lang sa isang experience o ganyan, di ba? Kasi parang pag tiningnan mo, for the good of the country, hindi dapat nangyayari yon, di ba? Kasi parang what would it mean kapag ka merong corruption, violence, etc., no? Ako po, child rights advocate ako eh. Pumupunta kami sa ibang mga lugar para tulungan yung mga bata. At kapag ka ang epekto, yung pondo ng publiko, ginagamit sa iba, 'di ba? Tapos hindi mo matulungan yung mga namamatay sa gutom, yung mga malnourished nating mga bata. Pinupuntahan po namin 'yan sa sa mga liblib na lugar nung naalala ko, Father, kasama ko pa ang Veritas niyan kasi kasama ko pa ang sino yung sa Manila, sila Father Anton. Dahil yun yung mga kailangan namin tulungan. Tondo area, yung mga ganyan. So parang kapag in-associate mo na sana yung mga pera na ito na ibibigay ng sapat para sa kanila, hindi tayo ganun yung itsura. Totoo, may mga personal experiences ako. Pero sana systematically ma-address natin ito. No? Lalong-lalo na sa usapin ng governance. Pag may mga political families na ang nangyari kasi parang dapat yung nakararami sa atin ay hindi political family. Ngayon ang kalakhan na ay political dynasties. So parang nagbaliktad 'di ba? So there may be exceptions pero mas marami pa rin yung yung political families. And it is taking its toll on our society ngayon. Yun po. Thank you, Kong. Father? Malutong ang sagot ko dahil napahamak na ako paulit-ulit. Napapagalitan ako ng mga superior ko. Kasi nga yun po yung kompromiso namin sa simbahan. If we don't stand our ground, kung ano ba talaga ang bukasyon namin, mamahayag sa ebanghelyo, sa katotohanan, pagtanggol ang mga inaapi. The Spirit of the Lord is upon me. He sent me to proclaim the good news to the poor, etc., to the prisoners, freedom, etc. Pag tinutuhanan mo yan, mapapahaba ka. Kaya wag mo na lang tutuhanin masyado yan. You sugarcoat the message and be very abstract in your messaging. Talk about the angels and the saints and heavens. Don't talk about what's going on. Kaya pag ganyan ng mga parokyano, pag bumaba sa lupa ang pare at tinira yung mga nangyayari, nagagalit, political raw kami. Isusumbong kami sa bishop. Separation of church and state. Kasi they don't understand. The provision is in protection of religions like yours and mine. It's not in protection of politicians and the state, no. So, hindi naiintindihan. Kaya isusumbong kami ng mga parokyanong malakas mag-donate kay Bishop. Sino pakikinggan ni Bishop? Yung paring nagsasalita para sa katotohanan o yung malakas mag-donate? Kaya itong hamon sa aming mga pare, ito bispo. Sabi sa Ebanghelyo, si Kristo, you cannot serve both God and Mammon. Ang linaw eh. Yes. Si Kristo palagi ganyan magsalita. Pero ang unang nahuhulog din yung mga pariseyo, yung mga pastor, mga obispo. Sama kayo doon, ha, pastor? May mga pastor, may mga impostor. Pastor.
So yun lang, I get into trouble, and many priests who are fighting for the rights of our people, especially the marginalized, yung may hirap, yung pag sinabi mo marginalized, ba't ba sila napunta sa margins? Kasi si mayor, si gobernador, pinababayaan yung mga taong yun. At sila'y palubog ng palubog, papunta sa gilid ng lipunan, hindi na sila makabalik sa yung sentro na kung saan sila pwede makinabang. Kaya, yes. I-associate ko lang yung ginamit na word ni Kong, associate, di ba? Ililink, connect. Ano po kinalaman ng political dynasty itself dun sa mga nakakwento nyo po na nangyayari sa church ninyo? Bakit political dynasty yung natira natin dyan? Everything, it has to do with everything that is happening to our country. Si Governor, bumibili ng lupa yan sa buong probinsya. Halimbawa, Isabela, na-sign ako doon, sa Rizal, inaris, lahat, may Y. Lahat ng waiting shed, Y. Lahat ng inaris type building. Meron bang ganon? Meron ba sa architecture noon, inaris architecture? Tapos lalagyan ng R. Yung mga poste dyan sa Tacloban, P, poste ng poste. Oh. Tapos dito may bumbilya. Buti Kong sa'yo, pagkain lang, no? Brosas. So, everything now is political dynasties. Everything. Yes, P. Kaya nga, Pitilla. Ang korte ng mga poste doon sa Leyte, P. At may bumbilya, ganyan. Itanong ko lang, Father Robert, no? Kasi good that you mentioned about the clergy and citizens for good governance. Naumpisahan na po. And then at the same time, there was a pastoral letter that was released a few weeks ago. I think it's a good start na lumalabas ngayon na, mukhang nagiging active na ngayon yung church. Right? Nabanggit nyo kanina naman yung problema natin sa media. Per your experience or per your suggestion, anong magandang dapat ginagawa ng media para matulungan din yung simbahan? Unang tanong dyan ownership ng media. Ownership ng media. Sino may-ari ng pahayagan na to? Sino may-ari ng TV station na to? Kapag merong kino-cover yan, umiiyak yung mga reporters nila. Pinapatay yung balita. Kaya sino may-ari? Wala akong binanggit, ha? Kaya sana marinig to ng mga editors. Kawawa mga editors. Di ba? Hindi mailalabas. Hindi mailalabas. Pero pinagtrabahuhan. Ang ganda ng storya. Mahalaga yung storya. Patay. So, katulad ng mga kasama nating matitinong media. Amen? Oo. Wala silang kasalanan dito kundi yung mga may-ari sa inyo. Kayo kung do you have any initiatives naman to, again, merong initiative ang church being more active, yung para bang mabawasan naman yung control of all of these dynasties to certain areas of our nation, let's say in the media industry, in the communications industry, or in any other industry na talagang sinasabi nga ni Father that keeps our people marginalized. Meron buong initiative kayo, the group ng Gabriela, or even Congress in general? Kami po, siguro yung initiative na maganda na ginagawa namin ngayon sa Makabayan ay yung voters education per se. Yes. Kasi importante kasi yon na nagkakaroon ng mga voters education doon lalo sa mga hard to reach areas ng ating bansa para maintindihan nila, maunawaan nila yung kapangyarihan ng mamamayan kapag merong eleksyon. Syempre iba pa yung usapin ng minsan nire-red tag kami, ang hirap bumaba sa mga areas na mga lugar na yon. So sisimula pa lang, madalas, sa simula pa lang, magdi-discuss ka pa lang kung ano ang political dynasty, concentration ng families, etc. I-define mo pa lang
Nako, yan na, dumarating, oo, red tag na. Yun na yung sasabihin sa'yo. So, parang ang maraming mga balakid, pero marami ding paraan para ipaliwanag sa mamamayan natin. Ano? So, ngayon, ang ginagawa namin, through voters education, sa lahat, siguro, ng mga lugar, yun yung mahalagang maipaabot namin. Para nang sa ganun, ano kasi, I think, hindi lang talaga, kaya ako sinabing systemic may at stake din ang mga korporasyon, ang mga media, 'di ba? Ang mga institutions, different institutions para pigilan talaga yung ganon. At this will come from the people. Yung ganitong pagbabago will come from the people. Sila ang magsasabi at sila din ang magtitiyak, mag-a-assert na ipaglaban na wala nang maging political dynasty sa bayan natin. Pero dapat ma-equip sila ng ganon. Ang nangyayari, pinipigilan sila ng sistema na to. Katulad ng red tagging, katulad ng lalong, sabi ni Father kanina, the marginalized will always be in the margins kasi ganun yung ginagawa sa kanila. Kailangan pala i-cover ka ng matinding prayer, Kong, kasi yung bahay mo mismo, 70 to 80% is politically dynasty na sa House of Congress. Tama po ba? So yung Yes. nilalaruan mo ngayon na nakalagay based on statistics at by sinabi mo, 70 to 80% ng mga kongresista come and hail from these political families. Yes, so totoo. Kaya napakahirap. Kaya parang, 'di ba, parang nandun ka sa loob ng ang nilalabanan mo din ay sistema doon sa loob. Kaya ang kailangan magkaroon ng mas maraming katulad ng ordinaryong mamamayan. Kahit na hindi po ako, ordinaryong mamamayan, bumoto tayo sa dapat may prinsipyo ng ganon. Pag hindi yun magbabago. No? Kasi lahat yun. Ang bahay ko po sa tabi lang din. Kung ano ang bahay ko dati, yun pa rin ang bahay ko ngayon sa actual, sa tabi po ng kanal, sa UP campus, doon po ako nakatira. Hindi po yun nagbago hanggang ngayon. So yung SALN nyo, ganun pa rin? Ganun pa rin yung SALN ko. Nagbabago lang ng konti kapag nakakabili tayo ng mga gamit na pero hindi siya nagbabago katulad ng sa iba, na nasa loob ng Kongreso. At proud po ang makabayan na simple lang ang pamumuhay namin. Na ang mga ordinaryong mamamayan natin na dapat ay nandoon sa mga pwesto para mabago yung kalagayan na meron tayo. At hindi from political dynasty. Yun lang siguro yung masasabi ko. Father? Voters education, problema namin ang COMELEC . Maski na mag-voters education, mag-voters education, kung dinadaya ang eleksyon, kung nabibili ang mga posisyon, magkano, party list, 200 million, ano ba yan? Congressman, a little over that. Senador, medyo mas mahal yan. Kaya, gaano kayaman na kaya yung chairman at mga commissioners ng COMELEC? Pakisilip nga mga SALN na mga yan. Paki-inventaryo nga ang mga bahay niyan at mga business na mga yan. Di ba? Kaya, yes. At kaya sa Lunes, nasa COMELEC na naman ako. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi February ngayon, no? Sa Lunes, sa harapan ng COMELEC, mayroong tarpaulin na lalabas na nakalagay, history repeats itself. History repeats itself. Marcos Sr., Marcos Jr., Duterte Sr., Duterte daughter. Yan ang kinatatakot. Kaya nilalaro-laro yung impeachment na yan. What would you rather have? Marcos Sr., 21 years and Marcos Jr., 30 years? Or Duterte Sr. and Duterte daughter? History in the Philippines, kapag hindi na bago ang dynastic politics natin, it will repeat and repeat and repeat itself. Kaya sa linggo, February 9, 1986, nag-walk out ang mga National Computer Center staff na
binantayan ang tabulation. Linggo kasi, kaya ginawa namin Lunes, pupunta doon yung mga nabubuhay pa na mga computer, members na National Computer Center na nag-walk out. Buhay pa. A good number of them are still alive. And they will tell their story. Kaya itong EDSA, the fateful events of February 1986, binubura. At lahat ng may kinalaman sa mahalagang kasaysayan na lumaban sa dynasty, binubura ng dynasty. I-revise ang kasaysayan ng mga dynasty. Why? Gusto nila na talaga ang magpatakbo ng bansang to. Sila. At tayong mga maliliit na Pilipino, lahat na lang na sinasakyan kong Grab taxi, nirereklamo sa akin bakit dumami ang mga angkas-angkas na political rin yan eh. Hindi pinag-aralan na mamamatay ang taxi, mamamatay ang Grab dahil sa may away na ganun eh. Riders versus taxi and Grab. Kasi sa dynastic system, hindi pinag-aaralan yung magandang sistema. Ang pinag-aaralan yung sistema ng pagnakaw. Yung pie na yan, paano ko makukuha mas malaking bahagi ng pie? They don't study how to change the system for the good of the people. They study the present system which is controlled by them, how to further control and consolidate control over that system. Kaya Arlene, ang hirap ng mga matitinong mga party list na mag-survive. Kasi ang party list lang sa Congress, majority na hawak ng dynasties. Mga peking party list, peke. They do not represent the marginalized. They just use the name of a marginalized sector. But the one who sponsors that is a dynasty. Father Robert, President. you paint a very bleak picture. Parang hopeless na tayo. You said ang problem nasa COMELEC, but COMELEC commissioners are appointed by the President. Tapos at the same time, confirmed by Congress. And at the same time, ang mga tao ang nagboboto doon sa Presidente at sa Congress. So para bang wala na po tayong pag-asa? Welcome to Philippines. May pag-asa. Alam nyo, kagabi alam nyo kung nasaan ako. 7 o'clock nandun ako sa Mega Mall. Pero kasi 3 hours before that, mga bandang 4 o'clock, tumawag sa akin ang mga taga-Pakil Laguna. Pakil. Kasi merong pelikula sa Mega Mall na ang title Pakil. Bakit? Yung mayor ng Pakil, ipadadam yung bundok ng Pakil kasi binili na yung prangkisa noon ni Rason at ni Araneta. Magtatayo ng hydropower plant sa dalawang bahagi ng bundok Pakil. Pakil, pangil nga eh. Ngayon, kaya ako sabi ko, wag niyong payagan pakil ang Pakil. Pinapakil ng mayor ng Pakil, Mayor Vicente Soriano. At dapat nabalitaan ko, Father, tinawagan ako ng taga-Pakil, tulungan mo kami, irarally namin yung pelikula. Pero ang problema, kahapon lang ako sinabihan, 4 o'clock. Yung premiere ng sine na I'm sure ang nag-bankroll ng sine na yan ay si Rason. I'm not sure, ha? Atin-atin lang yun, ha? Well, hindi naman makakalabas to eh. Ewan ko kung may pera yung mayor na mag-produce ng gano'ng kamahal na pelikula. Anyway, pumayag ako doon sa mga taga-Pakil. Akala ko marami sila. Pagdating doon, isa lang nandoon. Diyos ko, isa. Paano kami magrarally? Isa. Pero, nagdala ko ng sutana ko. May placard na nakatago, nakalagay, "No to dam, Pakil." Ang ginawa ko, sabi ko, dadalawa lang tayo, ikaw, i-video mo yung gagawin ko. At yung video, i-upload mo. Yun. E di si Mayor dumating. Ito yung cinema number 3 sa Mega Mall. Ito si Mayor, nakikipag-usap sa mga artista, sa mga ilang malalapit na kababayan. Biglang lumapit ako, dala-dala ko yung placard.
biglang tinaas ko sa harapan ni Mayor. Ano nangyari, Father? Nag-donate siya. Hindi. Datingan yung mga gwardiya. Aagawin na sa akin yung yung plaque. Yung placard. Sabi ko, pasensya po, Father Robert Reyes po, kinakausap ko lang si Mayor. 2 minutes lang po to, 2 minutes lang. Mayor, huwag niyo pong payagan ng dam. Mahalin niyo ang taong bayan, mahalin niyo ang kalikasan. Huwag niyo mahalin yung, hindi ko na binanggit yung pangalan ni Rason. Ano ba? Hindi ko binanggit. Dito ko lang babagitin para mas malawak. Sabi ng Mayor, Father, are you implying that dams are inherently evil? No, not all dams are inherently evil. The dam in Pakil that you are about to build is inherently evil. Kasi yung Turumba, Virgen de la Turumba, yung tubig ng bundok pumupunta doon sa simbahan, umiikot sa bayan ng Pakil. Walang kanal na marumi sa Pakil. Lahat ng kanal doon ang dumadaloy, fresh water. Pwede mong inuman, pwede mong labahan, pwede ka maligo. Kaya ganun kaganda. Yun ang kukunin ni Rason. Just to add, Father, kasi nag-umpisa yung negosyo ng mineral water sa Laguna. Because of the pure water na nakukuha from the spring ng Laguna. It all started in the political mid-80s. dynasty ruins. The heritage ruins, the purity, yun ba yung sinasabi natin? Pero may dagdag ko lang, no? Being a professor sa law school, Father, tinanong na namin to kay Father Bernas before he died. Sabi ko, Father, paano ba yung masolusyonan yung political dynasty? Given the way it was mentioned in the Constitution, pero nagkaroon ng as may be defined by law, na lumalabas yung Congress kailangan pang umakto. So parang it's a stalemate dahil nabanggit naman doon sa Constitution but there is no definition yet coming out from Congress and I don't think there will be because Congress nga is dominated by these families. Kaya alam mo sabi ni Father Bernas, Father Robert, huwag kayo boboto ng mga ganong klaseng pamilya. That's why I think yung kay Kong Arlene sinabi yung voters education. Very important. I think kahit sa tingin mo, Father, na parang ang hirap naman kasi puro vote buying, I think we just have to continue educating our voters. Kahit mahirap, kahit sa 10 kinakausap natin, isa lang ang makinig, isa lang ang mag-convert, okay na siguro yun. Saka alam mo, anong effective in changing minds is not ruining other people but educating them. Ang maganda ngayon, tanungin nga natin ating media na tapat na naghahayag kasi may mga tanong po sila sa inyo. Good morning po, Father and Tayo ka. I'm Nino Clanfro from Hato. Tanong ko lang, you're saying a while ago yung mga party list is namomonopolize na ng mga hindi naman totoong nagre-represent ng marginalized. Sorry to say, makabayan, pero dapat bang i-abolish na talaga yung party list system sa Pilipinas? Or kung hindi, ano yung dapat na gawing pagbabago for that matters? Bilig. Ganda ng tanong. Yes, oo. Salamat sa tanong, oo. Meron po kaming reform din sa party list law para magsilbi talaga ito sa marginalized as dapat na pinoprovide talaga no para sa mga mamamayan natin. Ang nangyari kasi parang tama yun kay sinasabi ni Father parang parking area yan parking ng mga politiko na natapos na yung kanilang term, babalik as party list representative, yun po yung nangyayari or yung mga kapamilya nila. So ganoon nagko-concentrate yung power, yung economic at saka yung political. So ganoon, kung i-address mo siya, dapat i-address din talaga siya holistically, di ba? I-address mo siya na sa mga maraming mamamayan natin, hindi lang sasapat yung voters education di ba? Pag mag-change ka kasi ng system, dapat halimbawa, yung mga mahihirap na lugar, dyan maraming mga militarization, hindi din makakaboto yung mga
mamamayan natin, dyan din yung mga pinipigilan sila, binabuy out sila, dyan din ang talamak ang pera. Ano ba magiging impact kung i-abolish nga natin ang party list? I think hindi dapat i-abolish yung party list, no, for now. Kasi meron pa namang mga kailangang baguhin, di ba? Kasi dapat mag-serve siya sa marginalized At dapat yun yung baguhin dun sa ano. Yung hindi magkaroon ng opportunity, yung mga powerful, yung mga bilyonaryo na pumapasok dyan, yun ang dapat iayos. Remember kong each party list has a common budget in the Congress. So if you admitted na talagang napupoliticize siya at saka political dynasty, it's just a waste of money of the government or the people's money kung ipagpapatuloy lang yung party list system na yan. Well, pareho din lang naman din eh. A waste of money din dun sa mga district. Sorry pero ganun talaga yun. Pare-pareho yan. Pare-pareho din ang tinatanggap yan. Waste of money din yun. Pero hindi ka mag-give up ng hope para doon sa mga tunay na maglilingkod para sa ano, 'di ba? Bayan. So ang gagawin mo talaga ay mag-enlighten, magmulat, magsabi kung ano yung mga sino ang mga dapat na naroon. Hindi yung tanggalin, alisin natin, tas wala naman tayong ipapalit pa rin natin, kapareho din ng mga korap, mga ganito, mga ganyan, di ganun din yun. So, it doesn't change anything. So, kung gusto mong i-change yun, 'di ba? So, may mga reforms na kailangang gawin. At yun ang hindi nagagawa. Pero pwedeng magawa. Pwedeng i-add ko lang ninyo, no? Talking as a law school professor. Maganda yung hangarin, maganda yung nagkaroon tayo ng party list. Provided in the Constitution, marginalized and sectoral representation. Maganda yan. It was just the implementation na napasama. So if you have some legitimate party list like kay Ma'am Rosas and so many, not so many, konti lang, yun ang talagang kailangan ipagpatuloy. Huwag natin ipatay lahat. And then, since that's provided for in the Constitution, hindi ganun kadali magtanggal. So, let's not tinker on the parabang wipe out kagad. It's really a matter of implementation. Sabi nga ni Father Robert kanina, it's the issue on the COMELEC side. Yes. Magandang araw po. Asher Kadapan Jr. po from UNTV. Siguro information lang so we can also help in siguro yung voters education regarding political dynasty. Rep. Rosas, you mentioned you will not allow your child or a relative to hold the government office, while you also said you are a child's right advocate. But is it depriving the right of a person, particularly our relatives or children, to hold the government office if they already have ahead of them a relative politician? Actually, hindi naman din na-deprive. Ang sinasabi natin, not at the same time, di ba? Yun kasi yung problema eh. Yung pareho kayo, magkasama, magkakamag-anak kayo, mula barangay, hanggang mayor, hanggang LGU, hanggang national office. So parang sobra-sobra yung position para doon. Tapos sabi nga natin, yung result nga niya, ayon sa study, nagko-concentrate ka ng economic power and political power para sa ilang mga pangalan. So the opportunity, ang sinasabi natin dito, bigyan natin ng oportunidad ang lahat. Kasi kung sa bata, kung yung anak gustong maging pwede naman bumaba sa posisyon yung magulang. I mean, 'di ba? Ethical din naman 'yon. Pwede naman 'yon gawin, Yung hindi lang yung sobra-sobra ang dami nila doon, tapos ganoon na yung nangyayari doon sa hindi naman nasusolusyonan yung paghihirap nung lugar. So may mga ganun na So you're saying na wag sabay, pero pwede. Oo, wag sabay. Grabe so, naman yun. So yung anak mo, ikaw bababa. Baba yung mga ibang mga tao, di ba? Hindi naman... I'm just saying lang, kasi sa panahon ngayon, karamihan ng mga kabataan are in contrast with their parents in terms of morality, viewpoints, at nakakatuwa, nang sisipag ng generation ngayon, ang dami lang idea. Kaya lang, pag nagsabay, hindi ngayon lalabas yung idea, hindi sila mabibigyan ng tamang pagkakataon. Yun yung pinupunto mo. Right. Tama. Kasi meron po tayong parang kumbaga yung mga bata po, they look up to their parents, and so nakikita din nila yung mga rooms for improvement which they can also apply when they become, just in case,
a politician in the future. So ganun po. Better Yeah, politician. right. Better politician, yeah, for that matter. Yes. Talagang ganun, ano, papalitan ng luma. 'Di ba? Bago na ang susunod. Dapat ganun. Pero titignan pa rin yung dugong dumadalo. Dapat ganon, bago na, and can change kung ano yung mga kailangan. Yes, and ngayon po, so what now? Ano po yung mga plano nating gawin to push into legislation the anti-political dynasty policy, whether it be filing another bill or educating voters? Yes, syempre, di ba, consistent naman po ang Gabriela Women's Party sa pagpa-file ng mga ganitong mga batas, panukala na ipagpapatuloy natin. Kahit na po hindi tayo yung nakaupo doon, it is the party list, no? So, yung prinsipyo po ng party list, anti-political dynasty siya, magpa-file pa rin po kami sa mga susunod na congresses. Kahit ganun pa yung itsura nung landscape nung ano, no? Patuloy pa rin po namin yung i-file dahil yun ang tama. So anti-political dynasty, mag-antay ka na lang kung sinong susunod na political dynasty. Good morning, Congresswoman Brusas. I'm Jojo Sibiel from DWPL 1242 Radyo po. Good morning po. Regarding po sa voters education po, na topic po ninyo. Sa tingin po ba ninyo, gaano po kadali or kahirap po para ma-educate ang ating mga botante na katulad ko, lalo na po na yung mga nasa laylayan. Dahil ang mga tao roon, may mga leaders po yan eh. Kung ano po yung sinasabi ng leaders nila at magkaroon po sila, doon po sila sumusunod. Hindi na po nila tinitignan kung itong tao na itong ibuboto namin ay makakatulong sa bayan. Salamat po. Thank you. Oo, totoo yan. May mga ward leaders. Alam po namin yan. Yung mga politicians, they form yung mga groups, organizations, mga ganyan. No, pero ako po naniniwala po ako sa power talaga ng pakikipagtalastasan at sa power din ng mga pamilya para ipaliwanag sa kapwa kapamilya at relatives, kaibigan at lahat. Yung prinsipyo ng pangangailangan na hindi na natin baguhin natin, hindi na natin panatilihin itong political dynasty. Kasi education po talaga no? Kapag hindi natin nabibigyan ng oportunidad yung mga mamamayan, hindi sila makakapag-isip para sa, 'di ba? Para sa kanilang sarili. For example, kapag pinapahirapan natin sila, hindi natin tinataas yung sahod nila, hindi natin sila binibigyan ng pagkakataong makapag-aral, ilan ng mga hindi nakakapag-aral sa atin ngayon, 'di ba, na mga bata, hangga't ganun yung sitwasyon, hindi rin nagbabago na magkaroon ng sariling pagpapasya yung mga tao dahil pinipigilan ng sistema na meron ka. 'Di ba? Yung klase ng governance na meron ka, pag hindi yun nire-resolve at hindi yun ina-address, mahihirapan din tayo. Sa mga katulad nyo po, maswerte po kayo kasi kayo malamang aral po kayo, nakagraduate kayo, pero yung mga less ang oportunidad sa ating bayan, yun yung kailangang asikasuhin. Kasi magiging mahusay at matalino tayong mga mamamayan na makakaboto kapag binigyan natin ng oportunidad ang lahat. Kaya po ang Makabayan, sa national democracy, ang kanyang pangunahing programa at yun po yung pinauuna namin sa lahat kasi sabay-sabay tayo. Magkakasama tayong umangat. Anumang seksyon, anumang sektor ng lipunan naroon ka, ipaglaban natin na magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang lipunan. With the kind of system na meron tayo, labanan natin yun. Pwedeng dumagdag doon. Voters education, napakalaga. Doon po sa amin sa Bahay Toro, may isang kandidato doon na konsehal, pagka-konsehal, di ko babanggitin pangalan. Alam niyo sistema niya ng voters education, may dalawa siyang bus na umiikot araw-araw. At hinahakot yung mga urban poor. Sasakay sa loob ng bus at kaya nung isang araw, nahuli ko finally. Pumasok ako sa dalawang bus. Tinanong ko, nakita ko yung mga leader, kilala ko po. Parokyano ko eh. Ano po ginagawa niyo dito? Voters education po. They're using that, voters education. Pero lahat may ATM. Bago pumakyat na ng bus, tine-check yung ATM, yung number, nire-record.
lalagyan ng pera yun. Magandang education yun. Ang ating urban poor, hindi po tumitingin yan kung anong klaseng kandidato boboto nila. Tinitingnan nila kung sino pinakamalaking magbigay na ayuda galing sa AKAP, sa MAIC. Kaya it's systemic. Voters education at ang COMELEC nasasabi, bawal ang vote buying. Pero walang nauhuli. Walang nauhuli, bawal, illegal, kriminal. Sino niloloko nyo, Chairman Garcia? Di ba? O yun nga, hindi mag-apply ka lang doon, maghanap ka lang doon, lahat Iba ang ATM ng media. Tama, media ATM. So, it's systemic eh. Sa ibaba, alam na nila yung sistema ng pag-corrupt ng mga botante. Paano mo ngayon, ang tanong, paano mo tatanggalin yung dependency, yung patronage, kultura ng patronage, dahil talaga centuries old na yan. If what you say, Father, is true, then why is it not being addressed all these decades? Ba't di ka nagsampa ng kaukulang nung nakita mo naman na ganun pa rin nangyari sa bus? What actions did you take after that? Sinabi ko, voters education, ba't may ATM? Pinaring ko yan. Kasi I was off to a meeting na talagang sabi ko, ito yung bus na yon. Bumabala ako. Pero pwedeng kasuhan yan. May mangyayari ba? So, nabanggit mo si Chairman Garcia kanina. So, ibig sabihin, walang ginagawa ngayon si Chairman Garcia. Ginagawa yan. Ang ginagawa lang niya, sumunod kay Bongbong. Abogado ni Bongbong yan eh. Muli po nating aanyayahan si Chairman Garcia para sagutin yung mga tanong na to. Yes. Another question, Congresswoman Brosas. Ma'am, sa akin pong pakiwari at sa aking paglilibot, marami pa akong taong nakakausap regarding po sa party list. Hindi po ba nakakabahala ngayon na mas dumarami na po ang tumatakbong party list? Samantalang before, ilan lang po kayo. Pero ngayon dumadami. Yung iba pong kandidato hindi namin kilala. At the same time po, para ba silang substitution o reserva po ng mga pamilyang nakakaupo at tatakbo bilang party list candidate? Thank you po, ma'am. Yes, totoo po yan. Nagbago na rin yung landscape ng party list. So, parang kung paanong nabubulok din yung politika natin, ganun din nagre-reflect sa party list. Kaya talagang mahalaga, ibig sabihin, na yung mga tao, maintindihan nila na itong mga ito ay oportunidad na ginagamit ng mga nasa pwesto at nasa kapangyarihan at laban din sa, 'di ba? Laban din sa mga mahihirap na mamamayan natin. Kaya yung pagdami po ng party list na ganyan, dapat po i-expose natin yan, labanan natin yan. Kasi bihira din lang yung nakakaalam kung ano, yung iba nga hindi alam kung ano yung party list, di ba? Yung iba nga hindi bumoboto sa party list. Yes. So ibig sabihin, napakarami pa nating dapat paliwanagan, napakarami pa nating dapat abutin, sabihan na ito yung pangangailangan. Hanggang ilan po ba ang party list dapat? Ang party list po kasi ngayon, may nakatakda lang siya 160 yata yung ngayon dito sa inapprove ng COMELEC, inapprove ni chairman, So yun yung meron. Pero ang makukuha lang po diyan depende sa total number of votes. Tapos kung ilan din lang yung seat sa bawat isang party list. Ngayon, meron po yung pinakamataas na boto, 3 ang makukuha, 'di ba? Tapos yung iba, ito-total na yan up to 2 seats, 1 seat. So ngayon, ang meron po tayo ay 50 plus, 55 siguro ang meron sa Kongreso. So dapat 20% yon ng total ng mga district representatives. Kasi yun yung kanyang 20% dapat belongs to the party list. So yan po yung meron. Kaya ngayon, kung yan ay pinagsasamantalahan at inaabuso, dapat po tanggalin natin yung
pang-aabuso dyan. At mamamayan lang ang may kayang gumawa nun. Kasi hindi nga yun gagawin ng mga nakapwesto. Hindi rin yung gagawin. So walang legislation na pwedeng i-address yung concern na ganyan? Meron po, sa party list law po, meron tayong amendments para sa party list law. Ngayon, nagka-problema po yan basically nung sa decision ng Supreme Court nung nakaraan, kung saan binukas niya na yung party list sa mga cause-oriented lamang. Ibig sabihin, iniba yung definition na dapat para lang siya sa mga marginalized o sektor na mga mahihirap o di kaya sektor na meron talagang mga, for example, sa amin, sa kababaihan, yun yung meron na section. Sa peasant, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, ganun yung ano. Pero ngayon, dahil iba't ibang cause-oriented groups and organizations na, pati yung naglulugaw, pwede na. Pati na yung kahit na ang uupo ay ang uupo ay hindi naglulugaw. Pero wala kayong pinapangalanan na. Oo, wala. Ang nakaupo ay hindi negosyante, pero yung 'di ba? Parang sa magsasaka, ang uupo ay oo. Diba? Hindi. Tapos, Hindi naman kung di mo nakita yung bagong open lang na restaurant. ganun ba? Ganun ba? But anyway, hindi, if we do not address that, magpapatuloy yun. Yeah. Kasi nila sa sarili nila, tama sila. At sa tingin nila, okay lang na ganun, na apakan natin itong mga maliliit in favor doon sa kanilang mga self-interest. So kung sino nagpupulis sa mga katulad ng ganyan at katulad ninyo? Dapat. Kasi yung institusyon natin dapat ganun di ba? May check and balances palagi. At kapag hindi nagbibigyan ng oportunidad yung mga hindi nag-agree o hindi sumasang-ayon sa mga ganito at sila yung pinipigilan na magsalita, yun yung problema. So sa susunod na imbitahin namin si Chairman Garcia, available po kayo dalawa. Dagdag lang, no? Tinan nyo po, kung ang COMELEC po ang nagpupulis, minsan po nakakatawa na po yung pangalan ng mga party list Tupad party list. Tupad. Programa ng gobyerno yun tupad Di ba? For peace yun ngayon, sino ang magre-represent? Mayaman na kamag-anak ni congressman, ganyan. Tapos, tanod, party list. Ayan, lalo na yung agimat, pwede ba yan? Ang lalaki pa, agimat. Ang mga mga Rizalenyo ay may agimat. Aba, mga taga Rizal, may agimat pala kayo. Ay, mga taga Makati, wala. So, yun it becomes a joke. Nakakatawa po yung politika sa bansa natin. Kengkoy politics. Di ba? Kengkoy politics. Gusto ko yan. Kawawa naman si Kengkoy. Si Kengkoy, magaling. Pero ibig sabihin ng Kengkoy, hindi seryoso. For entertainment. Kaya, for entertainment, ilang artista ang tatakbong senador. Grabe naman, mahiya naman kayo. Hindi lahat ng artista qualified. Tingnan mo niyo yung qualification. Popularity does not qualify you to run, pero sa Pilipinas, ganyang kababa na ang kamalayan ng Pilipino. Hindi na mahalaga kung qualified, basta sikat. Ako nag-artista, nag-gusto lang ako. Yes, next question po. Attorney Fred, medyo impeachment naman. Okay lang. Medyo... nakamay ka na Sagot mo na. Kung ang ilang kasamahan yung kongresista na kumakandidato ka senador ay hindi pumirma. Dahil baka manalo daw sila at gusto nila impartial. Meaning to say, umaasa sila na ang impeachment hearing sa Senado ay after na ng eleksyon. Pero kayo, gusto nyo before. Anong gagawin nyo para hindi na umabot ng eleksyon? After ng eleksyon? Thank you Oo, magandang magpaliwanag ngayon sa impeachment kasi yan talaga yung mainit na issue ngayon Sa impeachment po, kami, sa tingin po kasi namin, walang ibang time na pupwede. Hindi mo pwedeng takdaan ng time yung pagkakaroon ng impeachment court.
pwedeng gawin yan ngayon at magpatuloy sa mga susunod. Ngayon, ang ina-anticipate nila sa Senate, malamang, tatagal. Kasi yung articles of impeachment ay marami. 'Di ba? Hindi lang isa. So sa articles of impeachment, kung marami siya, maraming pagtatalakayan. So ganun na yung ina-expect siguro nila. Pero as to the reasons kung bakit hindi pumirma yung ibang mga kasama namin or colleague namin, sila lang yung makakapagpaliwanag noon. Of course, hindi naman kami yung magpapaliwanag kung bakit sila hindi pumirma. Siguro nga, ina-anticipate na nila na mananalo for the next ano. Pero sa tingin po namin, sa Makabayan, position po namin dyan, kailangan, kasi kami nga ay second complaint, di ba, ng impeachment. Bagamat in archive, meron po doon no sa fourth complaint kung saan pasok yung aming yung betrayal of public trust. So, sa tingin po namin, pwede kasing gawin 'yon at any point of time ng Senado. Pwede ngang magsabi ang Pangulo ng mag-special session kayo for this particular ano. Pero hindi niya kung syempre, hindi niya batay sa announcement ng Pangulo, no, sabi niya, kailangan sabihin ng Senate, parang ganon, di ba? Mag-request ang Senate para sa kanya. Pero sa amin, sa pagpapanagot po sa usapin ng betrayal, sa pagpapanagot, no, sa misuse of public funds, sa confidential funds, sa issue ng mga ganyan, kailangan, wala po siyang timing 'di ba? At masusubok po natin yung mga nakaupo sa posisyon kung ano ang kanilang mga tunay no na saloobin diyan. Kaya mahalaga po sa amin 'yon. At kung bakit din sinasabi na pwedeng tumuloy kasi po continuing naman siya, 'di ba? Attorney Fred, alam mo yan. Pwedeng continuing, pwedeng yung impeachment court ay mag-continue even after kasi hindi po siya usapin ng legislative work ng Kongreso. Beyond pa po doon yung mandate sa Senate to be an impeachment court kapag may impeachable official, no? Pag merong mga kaso na idinulog sa kanila. At medyo matibay po yun kasi 15 members and more yata ang siyang pumirma. So yun po yung ano. Sakaling meron ba nung reason ni Willie Revillame na hindi ko muna po problemahin ang bill gawin niya, po problemahin niya muna na mananalo siya. Na para bang problemahin muna na may pitch muna bago palitan or kung meron kayo. Ang may mandate po kasi na presidente. So gusto namin. Pero wala po sa hand namin 'yon, tapos hindi rin namin pinangungunahan kung ano yung ano. Pero meron kayong nasa isip? Na wala po. Wala po for now. Meron kayong napupusuan. Okay, thank you. Sige, one last for Good this morning. From Nobel po ng PTV News. Kay Father Robert Reyes, question ko po, you have said earlier that party list nowadays it's like a joke na what advice to the youth of today's who are voting na dapat ba piliin yung magandang pangalan at hindi nakakatawa? To representative process naman, sabi mo kanina parang nabago yung may mga ruling bago sa party list na pasama niya mga organizations, mga institutions. Nakapag-file na po ba kayo ng amendments? Meron po kaming current na
naka-file sa Congress. Kasi sa Congress po ang siyang mag-aano kapag kailangan. So dun sa mga provisions dun sa Congress, it addresses that na dapat marginalized, dapat true representative. Kumbaga kinakatawan niya yung representation niya, hindi pwedeng women tapos lalaki yung uupo, parang ganyan, o di kaya hindi pwedeng fishermen organization tapos ang uupo ay ano. So addressed yun doon sa sa bill na final namin. As to the Supreme Court, iba pong laban naman yun, kaya wala pang ganon. So sa legal naman yun, oo. Hindi lang yung pangalan nakakatawa, yung intention. Intention hindi maglingkod Intention gamitin yung isang attractive na pangalan para ma-justify na sila ay party list. Pero anong intensyon? Hindi naman para paglingkuran yung sektor Para lang makapasok sa Kongreso. At ayun, branding. At pag nakapasok ka na sa Kongreso, hindi ka naman maiba sa maraming kongresista. Ikaw ay nakikinabang lang sa posisyon mo. Kaya hindi yun ang diwa ng party list. Paglingkuran yung sektor na humihingi ng representation sa Kongreso kasi marginalized nga Kaya they don't have any intention to represent the marginalized sectors that they say they represent. Kaya yun po, even yung mga kinatawan ng ating House of Representatives, do they actually represent the people they say they represent? They don't They represent their family. They represent the interest of their family, but not the interest and the welfare of their people. Thank you. Siguro po yung last nun, more safeguard mechanism talaga ng pagtingin kung totoo na ito ay nagre-represent sa kanyang sector o sa kanyang constituents. Yun po yung sinasabi niya. Totoo ba? Yun yung mga at actually dapat COMELEC talaga ang gumagawa nun. Oo, baka kailangan po talagang natin kung paano tinitingnan or ina-assess ng COMELEC yung mga tinatanggap na mga representations na ito. One last question from our Dodi. Briefly lang po. Ano how can influence the large influence of media executives owning big enterprises in telecom and communication be hindered or be diminished? Kasi wala naman batas na ganyan pero malaking influence na kasi kamukha na nabanggit ni Father Robert, wala nakakapigil sa kanila para hintuin yung mga reportage na ganyan sa critical issues natin dito sa bayan, especially on political dynasties. Kaya pala walang lumalabas sa mga negative reports on the real issue regarding political dynasties. But pero bang ganun batas? Wala namang batas to prevent the monopoly or influence of these very powerful families into the affairs of media and ultimately the affairs of government and the people. Wala po, pero nagre-regulate po dapat ay ang NTC, di ba? So, meron naman tayong mga regulation mechanism, pero as to paano actual na ginagawa, di ba? Yun yung problema. Hindi na, yung implementation, kung meron, kung ano ang kanilang ginagawa para ma-regulate itong mga ito. Pero kung sa corporations, sa mga wala kasing ganong pagbabawal. Kasi lalo na kung private naman yung enterprise, hindi mo yun pwedeng i-regulate. Sa public, pwede mo i-regulate, 'di ba? Yung mga natin. Pero yung sa outside, hindi. So na kumakatok din siguro tayo in the goodness of the hearts of those who own this na democracy o demokrasya ang siyang pairalin. Pero kung hindi, wag naman in the name of profit ay, 'di ba? Kawawa ang mga tao kapag ganun lang natin siya tiningnan. Napagkita lang ng pera yung usapin nung media. At ayan po, napag-usapan po natin ang impact at mga bagay-bagay pagdating sa political dynasty na malaki ang role ng ating mamamayan para mabago ang kasaysayan ng Pilipinas. At may pag-asa na pwede tayong makamtan at mapaniwalaan. And that's a wrap for today. Ang masasabi ko lang, borrowing the term coined by our Father Robert, kasi we talked about dynasties, we talked about yung
para bang masama na yung party list representation. It is all about kengkoy politics these days. Na para bang we have become a story of ridicule. Dahil kung sino-sino na lang, kung sino-sino pamilya na lang, and it's sad, but we are not giving up, right? There's the voters' education, there's the church participation. So that is the summary of what I think na pag-usapan natin this morning. Yes. Maraming salamat po kung Arlene and of course Father. Maraming salamat din po sa ngalan po ni Attorney Fred Mison. Ako po si Pas G and this is the Agenda.